lungsod ng Baguio ay kilala sa kanyang natatanging ganda at ang makukulay na kultura na dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Good afternoon, sir. Good afternoon. Chef ko madamagan. Ano nga taon kayo nga pala associated din ng account? Bali, nag-re-up dito 2002, so 24 years sa dito yung nagtatrabaho. Usually, I was being a teacher for 3 years. Well, tapos nag-resign na, nagtrabaho kay TI. After TI, So, ano yan nagan tayo? Ano ba yung Ronnie Gasitas. from Tubong Igorot po ba? Or Actually, Halaman lang? I'm an Igorot, specifically taga Kalinga. Ay, Ayan. so po kayo sa Kalinga? Mabuhagan. Ako po Baldalan. Balbalan, Share ko oh. lang. Very, very beautiful place. Ay, alam mo, beautiful people. Beautiful people. Likewise. So, the conceptual, maalam din po kayo sa mga ano ti common nga umay dadamdamagan mo dati sa dito yan? Mostly visitors, no may na dito may impress daw, wow, beautiful place. At the same time, masusunod dahil the different cultures, traditions, city Cordilleras, like, may isa nga malipatan nga kultura ti Igorot, kat di nga streetable. No, dati bisita ko origin naman, nag-offer coffee. Yes, especially Barbarisona, and then that na matry nga iti local coffee, painom ng Rizona. And then we also teach dances of the Cordillerans like ayun, Begita Sagli, Begita Thanksgiving dance, courtship dance. It's also Rumisoda. And then every day dati cultural show mararami dito tapawang. And so the day student in Latin. Sir, The performers dito that three groups ay side ay contact from BSU and then yung may isa combination ti King's College is their school kung di kayo dito mga high schools nang since kahit na perform kung isuro di kita sa kumaito dito all donations bagida awan di alam kita mga village at the end of the day mga ti tao per dancer could makalay ti 1,000 or 2,000 plus and then free lunch and then free coffee. Upang makuha ang totoong saloobin ng ating komunidad, ginamit namin ang katutubong pamamaraan ng pananaliksik, ang pagtatanong-tanong at ang pakikipagkwentuhan. mga ina-offer ng Tamawan Village, ang topic namin is tourism at cultural activity. So, matanong ko lang po kung yung pagpunta po ba ng turismo dito is naapektuhan niya po yung cultural identity natin as Cordilleras. Not often. There are instances that our culture is being affected because some of the visitors kinukutya yung etong mga rice gods. Uy, Igorot, ganito. They're miseducated. Hindi nila alam kung ano yung Igorot and ano yung bulol o rice god. Ang alam kasi ng iba, ang rice god, yun yung Igorot. That is why one of our aim is to educate them. Kung ano yung nakikita nila, kung ano yung pinapasok nila, and it's a very good help to the foundation kasi nandito yung mga tourism students from UB na inuturuan namin magiging tour guide. At the same time, hindi lang tour guiding ang tinuturo namin. Lahat ng tinuturo namin. As an effect po, nagbabago po ba yung pananaw na kapag nagiging awareness sila sa mga Yes. Pag na-educated na sila, they say, oh, we're very sorry because ganito naman ang alam namin na ang Igorot is parang sculpture or buhay. That is why we educate them na dapat at the same time, sa aming mga locals, like the students, huwag niyo silang pagalitan kasi hindi naman nila sila. Yeah, yes. And what effect
Ayan, dahil doon, mas marami ng students ang nag-tutor, educational tour, dahil doon, kaya tinatawag namin itong mga students from the UB na mag-tour para i-educate din sa mga estudyante. Hanggang sa noong nangyari yan, dumami yung mga bisita. So, like, parang natutulungan lang Yes. makilala yung identity or cultural identity. Yes. Cordillera. Meron po siyang negative na effect at meron din po siyang positive na effect. Kahit sabihin natin okay lang, masakit para sa ibang mga coordinators. Likewise, sa akin masakit din. Pero since na-educate sila, we're very happy kasi nalaman din yung Tatanong ko po sana yung pakiramdam yun, pero nasagot yun ang sa answer. Paano nyo po mailalarawan ang other than here sa Tap-Awan Village, ang culture natin sa mga hindi pa po nakakaalam at hindi pa po nakakakita din sa mga cultural side? dito sa Tamawan Village, isang unique na pasyalan dito. Kasi hindi lang magagandang tanawin na makikita mo dito, may educate ka kung ano yung gallery, kung ano yung mga native houses, kasi may mga captions doon. Kung walang tour guide, pwede kang pumasok mismo sa loob tapos magtanong-tanong ka. At the same time, pwede namin i-guide yung mismong bisita para i-explain sa kanya kung ano yung nakikita niya. And last two po. Ano po ang nakikita ninyong ganapin or kilos ng mga kabataan? Kumbaga po, ano po ang magagawa ng kabataan ngayon pagdating sa ating mga lokal na tradisyon? Pagdating sa ating mga local traditions, sa mga kabataan ngayon, parang sa kanila, some are taking it for granted na, ay, ganito lang naman pala yung tradition natin, hindi naman importante, which is wrong. Kaya dapat nilang mapag-aralan kung ano yung tradisyon, isa rin din ng foundation na ituro ito sa mga kabataan. Tapos, dahil doon sa pagtuturo namin, maraming ang nagiging interesado yung estudyante na nagiging dancer, tingin tour guide. At the same time, isa sa kanila gusto niya maging historian. History about our culture. Dahil doon, para gusto niyang i-share sa ibang kabataan na Parang nalap yung yes, solution. na ganito ang Cordillera. Masarap ang buhay, masarap makisalamuha. Hasalat ay okay po. Yes. Lastly po, ano po ang inyong ninanais o pangarap para sa ating kultura at feeling sa mga susunod na panahon o henerasyon? Sa ating kultura, sana hindi mawala ang ating kultura, sana may pasa sa iba pang henerasyon. Dahil sa ating kultura, gumanda rin ang sining. Yung mga paintings ng mga local artists from the Cordillera, na-interact nila or na-i-paint nila, like, ayun, yung mga nagtatato, nagsubangkod, para ibalam sa mga iba na kaming mga Cordillerans ay meron din kaming kultura na aming pinoproteksyon. Yes. Mula sa mga kwentong ating narinig sa Tamawan Village, dito natin makikita ang ugnayan ng turismo at kultura sa pamamagitan ng akomodasyon kultural. Ang mga sining na kanilang ipinapakita ay ito ay anyo ng isang kolektibong dangal. Kung saan dito makikita at pinapakita nila na ang kanilang kultura hindi upang pagtawanan, kundi upang ipagmalaki. Ang pakikipagkapwa ay nangyayari kapag ang turista ay lumalampas sa pagiging mananaog at natututong makiramay at makipagkapwa sa komunidad na kanilang binibisita. Sa pag-uusap o pakikipagkwentuhan namin sa tagapangalaga ng ating kultura at ng Tamawan Village, napag-alaman ko na ang pagkakakilanlan o identity ay hindi isang bagay na nakatali lamang sa nakaraan. Ito ay isang buhay na proseso, at ang turismo ang nagiging paraan upang mas lalong may pagmalaki ang ating pinagmulan, basta't nananatiling tayo ang may hawak ng ating sariling kwento. Bilang mananaliksik
Ang pinakamalaking aral para sa akin ay ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa. Sa turismo, madaling tingnan ng bisita bilang ibang tao o isang simpleng customer. Ngunit, kapag ang pakikitungo ay nagmumula sa bukal na pagtanggap at paggalang sa pagkatao ng isa't isa, ang turismo ay hindi na lang negosyo, ito ay nagiging tulay ng pag-unawa. Na-realize ko na ang sining at kultura ay hindi lamang atraksyon na ginagawa para sa mga mata ng turista. Ito ang daluyan ng kolektibong dangal para sa buong komunidad. Sa tuwing ipinapakita ng mga artista ang kanilang sayaw, sining o hobby sa Tamawan, hindi nila ito ipinapakita para magpa-impress, kundi para ibahagi ang dangal ng kanilang kasaysayan. Aking napag-isipan na ang tagumpay ng pagpapanatili ng kultura ay nakasalalay sa bayanihan ng lokal na pamahalaan at ng mamamayan. Hindi kaya ipagtanggol ng gobyerno ang kultura nang wala ang mga residente at hindi rin kayang umunlad ng mga residente nang walang maayos na polisiya. Ang pagtutulungan ng bawat sektor ang tunay na proteksyon ang ating pamana. Sa huli, ang paglalakbay sa larangan ng psikolohiyang Pilipino ang nagturo sa amin na ang turismo ay tila isang dalawang talim na tabak. Maaari itong pagyamanin at buhayin ang ating kultura sa pamamagitan ng pagkilala rito ng buong mundo. Subalit maaari din itong baguhin o bawasan ng halaga ng ating mga tradisyon kung hahayaan natin diktahan ng pera ang komersyalisasyon ng ating identity. Ang susi ay ang matatag na pundasyon sa sariling pagkatao, na alam natin kung sino tayo bilang mga Pilipino at Cordilleran bago pa man tayo tingnan ng iba. Sa pagtatapos ng aming pananaliksik, bitbit namin ang aral na ang ating kultura ay hindi isang museum display. Ito ay buhay, humihiga at dapat nating alagaan. Inaskul ko si Kapitan, sinakpat ko ikampilan. Os Pianyos, Os Pianyos. Bangon, bangon.